Hey guys, I'm back with another video. So this is my second day. I'm trying to film Vlogmas for my 2023. So kung hindi kayo familiar what is Vlogmas, popular siya sa mga content creators wherein nagfi-film sila ng vlogs from December 1 to 25. Gusto ko lang siya i-try this year kasi if I will miss it, maghihintay na naman ako ng another year to try it. Gusto ko na siyang i-try dati pa pero kapag nare-realize ko na Vlogmas season na, too late na siya. Pero ito, naalala ko, December 1. Kaso nga lang, nahuli yung edit ko. So, na-upload ko siya December 2 na. So, ito na nga yung pangalawang upload ko. It's a Saturday, nandito kami sa office and currently gumagawa ng bilin. So, thankful ako kay Daddy kasi sumama siya sa akin and akala ko ako yung gagawa pero eto, siya yung gumagawa ng bilin for me kasi hindi ko naman pala kaya. Ay, mahirap pala talaga siya. Pero support system ako dito and nandito naman ako para tumulong. Kahit para sa akin talaga to. Ang ending, siya yung gumagawa tapos ako na lang yung taga-abot and taga-alalay talaga kasi di naman pwedeng walang hahawak para maging even yung pagtayo niya ng bilin na to. Hindi ko alam kung bakit ganito yung ganap this year kasi biglang naging pa-contest yung pagda-decorate per office. Kaya siguro para ma-challenge din kami. Kaya heto, hindi naman kami binigyan ng budget kaya hindi talaga siya bonggang-bongga guys. And yung nagawa lang namin is DIY mostly and mga recycled lang kung ano lang yung meron. Kaya ito lang yung inabot and ito yung sa accounting department. So dito ako nabebelong kaya dito kami gumagawa ng bilin. Feeling ko ito na lang siguro yung last kasi meron na kaming Christmas tree, gumawa na ng Christmas train, kung ano-ano na yung pinagagawa namin. Meron pa kaming Christmas tower. So ay nagugupit-gupit ako ng mga mukha siyang yung bag, yung papel na bag. Di naman siya Manila paper. Basta yung bag na supot yung ginagamit talaga kapag nag-grocery ka. And ginugupit-gupit ko siya kasi yung plano ko naman talaga is yung dried na grass yung dalhin para mas mukhang makatotohanan tong bilhin na gagawin namin. Kasi nga nipa na nga yung ginamit namin sa bubong. So, mas kapani-paniwala kapag gumamit ako ng grass. Kaso nga, tag-ulan. So, kapag tag-ulan, wala namang namamatay na dahon. Mostly green lahat sila. Kaya ako nang nag-adjust. Ito na yung ginamit ko kasi ito na yung pinaka-closest kasi brown siya. Sobrang thankful ko kasi napaka-supportive ni Daddy. Sinamahan niya akong manghingi nitong nipa. So, hiningin ko to kay na Mamala para gamitin namin pang bubong dito sa ginagawa kong bilin. Ako talaga. So, inangkin ko na sa ginagawa naming bilin kasi napaka-nostalgic ng feeling na ganitong klaseng bilin yung gagawin namin. Kasi marami ng DIY bilins ngayon nung nagre-research ako sa Google. Hindi ko alam kung ako lang, pero every time kasi nagsisearch ako, feeling ko merong maganda akong nakikita, tapos meron na naman ako ulit makikitang iba. Gusto ko silang ipag-merge yung ending, hindi ko na alam kung paano sisimulan. So, ang dami-dami ng ideas na nagugulo-gulo sa ulo ko. Kaya, nagpapasalamat talaga ako na nandito si Daddy kasi napaka-consistent niya sa gusto niyang maging itsura ng gagawin naming bilhin na to. Kita nyo naman, no, tumatayo yan kahit wala pang braces. Itong skeleton ng ginagawa namin. So, gamit lang namin stick glue. Ayan, wala kaming glue gun, guys. Kaya bumili pa ako ng lighter para talagang madikit siya. Para matunaw yung stick glue na yan. And sobrang gamit na gamit siya. Kasi feeling ko talaga may kapupuntahan to. Kasi nagiging matibay na yung pundasyon ng ginagawa namin. Kinula nga pala ako ng kahoy so kailangan kong maghanap talaga sa baba. So kung ano lang yung makita ko, dinala ko dito. Buti na lang nakadala si Daddy ng pamputol ng kahoy. Tapos nagdala pa siya ng maraming mga cable ties para makatulong. So hindi lang basta yung stick glue yung inaasahan namin para dumikit sila. Para medyo tumibay pa, gumamit kami ng cable ties. Pero mas maganda sana kung meron kaming pako kahit yung mga maliliit. Pero so far, so good naman. And patuloy na lang akong nagugupit-gupit kasi hindi ko naman alam kung ano yung susunod. Nakadepende na lang kung ano yung ilalagay niya. So, hindi ko na masyadong kinukontra. So, marami kasi akong mga kontra-kontra din minsan kaya hindi ko na masyadong kinukontra. Kasi nga, iba-iba yung mga idea ang pumapasok sa utak ko. Gusto ko pang gawa ng hagdan, yung mga ganyan. Pero, mas maganda na pala talaga. Hindi na siya nostalgic, no? Hindi na siya simple na bilhin kasi sabi niya mas maganda daw yung simple na bilhin kasi doon daw napapakita yung simplicity kung saan pinanganak si Jesus o yung simplicity ng place. Pero ako gusto ko kasi maraming design kasi nakita ko talaga sa Google. Yun talaga, si Google talaga yung may kasalanan nito.
Yun bang sa dami ng mga nakikita mo, ayan, gusto mong pagsama-samahin lahat, magiging palasyo na tong bilhin na to kung susundin ko yung mga nakikita ko sa Google. So, ayun, nakikita mo yung Christmas tree dito, ang ganda-ganda. So, ito guys, matibay na talaga siya. Nilagyan na lang namin ng, hindi naman siya brace, parang nandito lang siya sa gilid kasi may paggagamitan yan. Yan yung paglalagyan din naman, yung parang sa gilid. So, parang magiging half siya. Hindi ko talaga ma-explain yung itsura, pero wala si daddy yung may idea, kaya sundin na lang natin and wag tayong pasaway kasi mabuti na lang at merong tumutulong. Excited na akong ilagay yung pinakataas, yung pinakabubong niya kasi gusto ko na talagang makita na magmukha siyang kubo. Yun, kubo ba yung bilhin guys? Kubo ba yung pasungan kasi yung tawag niya? Hindi ko alam kung ano yung English. Ito yung manger, di ba? Yung nasa kanta. Tama ba ako? Baka magtaka din kayo kung bakit kami lang ni daddy yung gumagawa dito at wala yung mga kasamahan ko dito sa opisina. Kasi voluntary to guys. Saturday ako pumunta dito. So that means walang pasok. Kasi kapag Monday to Friday, working days, so merong maaabalang trabaho if yun yung time na gagawin ko to. And baka magtaka din kayo, sinabi ko pa contest pero sobrang simple naman ng design. Kasi walang budget para dito guys. So meaning, bawal kaming gumamit ng government funds para gawin itong mga kaartehan na to. So, DIY, sariling sikap, or kung ano man yung makita at kung ano man yung available. Anyway, papakita ko sa inyo yung itsura ng place na to mamaya. So, simple lang naman siya. Sobrang simple. Kasi nga DIY mostly, di ba? Baka magtaka kayo kung bakit ako cellphone kasi nga nagsisearch pa rin ako sa Google and meron akong tinatry na isingit ng mga designs kasi nga baka mag-agree pero hindi tayo nanalo kasi nga meron na siyang nai-envision na itsura ng kalalabasan nito. So doon ko lang na-realize pagkatapos na ang sagwa pa lang makialam kasi ang layo-layo ng mga iniisip ko and sobrang nagustuhan ko yung outcome guys. Anyway, nagpo-voice over na ako kasi time-lapse ko na to. Pakailamera talaga ako guys kasi singit ako ng singit. Gusto kong magkaroon ng design dito sa gilid na ako yung gumagawa. Kasi nga, meron din akong nakikita ang gumagawa ng ganito na karton lang yung gamit. Siguro madali lang yung ganun. Pero mas gusto ko yung ganito yung gamit na materials kasi feeling ko mas makatotohanan siya and mas nakakapagod. Pasensya na kayo guys na hindi talaga to aligned sa kung ano yung niche namin which is about plants kasi tinatry ko talagang gawin yung vlogmas and yung vlogmas is daily so kung ano lang yung ma-upload kung ano yung ganap daily and lately ito yung mga ganap namin so ito talaga yung maipapakita ko hindi naman sa hindi na kami about plants ngayon pero dahil nga vlogmas gusto kong maipakita sa inyo what happens every day. Wow, every day. Kala mo naman consistent. Pero tingnan nyo guys, meron ng paganito yung bilhin namin. Ito yung pinakaharap kasi sabi niya, meron daw mukha. Mukha ba to? Yung parang front face ng kubo na ginagawa namin. Hindi ko talaga magets pero tinatry ko na lang wag masyadong manghimasok kahit gusto ko makialam kasi hindi ko naiintindihan and hindi ko nagigets yung point niya. Doon ko lang nagets yung itsura nito nung natapos na. Sobrang mahina kasi tayo minsan sa ganyan. Lalo na kapag naturally pakailamera din tayo. As in, sobrang excited ko na ilagay yung bubong guys. Ayan o, diba? Talagang nakikialam na ako. Kasi nakikita ako ng maganda tong bilhin na to. Gusto ko sanang gawing tutorial to. Kaso nga lang, paano ko naman gagawing tutorial? Support nga lang ako dito. Hindi ko alam to. Finally guys, natapos na rin kami. So, ipapakita ko na lang sa inyo itong decoration ng office namin para magkaroon kayo ng idea. Kasi nga, hindi pa naman siguro huli, diba? Baka gusto nyo pang humabol. Ayan, DIY lang yan. So, wala kaming masyadong gastos dito. Yung mga wrapper, so, tig-5 lang naman yan. So, ito yung Christmas tower namin. Tapos, ayan yung disco light. Sa bahay lang yan galing guys. Itong Christmas tree. Ito yata yung bili namin. Pero murang-mura lang yan. Around 200 lang. Ito mga Christmas ball. So, galing mismo sa school head namin. Dinala niya. So, sa bahay nila to. And sobrang bait niya na magdala talaga dito. And yung mga balon-balunin. Yung mga snowman na nakikita nyo. Ayan, mga balloon lang yan guys. Lalo na yung malaki na nakita nyo kanina na nasa baba ng Christmas tower. Ito naman, yung mga office mates ko. Ayan o, 'di ba? So, ginawa ko silang mga Santa-Santa na ganyan. And
cute naman. So, feeling ko wala naman kaming kapareha dito sa office, sa kabilang office. Kami lang naman yung may ganyan. Tapos, konti lang kita nyo nga lang, masyado kaming kinapos sa garland. So, ganyan lang yung itsura. Tapos, ito naman, DIY lang din. Ayan, lumang Christmas tree yan. Ginawa naming mga kahoy. Tapos, mga shredded papers. Tapos, nagprint lang kami ng mga itsura ng lahat ng mga personal na kasama namin. Tapos, ginawa namin Christmas train. Christmas train, hindi naman yan village kasi wala namang mga bahay. So, ayun, mga snowman na balloon lang din yung gamit, tsaka cartolina. Finally, guys, natapos na rin yung belen namin. So, ito yung pinaka-itsura niya. So, pinaka-finished product. Ewan ko kung tama na ba. Pero, ito talaga yung nagawa namin. And, yung mga sobrang nipa, pinagkakat lang. Tapos, nilalagay dito sa gilid. So, yung mga figurines na yan, galing nga pala sa school head namin para makompleto. Mahal kasi to kapag binili namin. So, buti na lang merong ganito sa bahay nila. So, nagdala na lang siya dito. And, ito yung gamit namin ngayon. So, ito na yung kabuuan ng office namin, guys. Simpleng-simple lang yung decorations. Kasi nga, DIY, wala tayong budget. It's the effort that counts. So, bahala na. Kahit simple lang, at least tapos na. So, ayan. Thank you so much for watching. Bye!